Nagliliyap, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DZXL 558 RMN. Good morning po muli. Kami pa rin ang inyong mga kasama ngayong umaga ng Huwebes. Ako po si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Unahin ko na muna itong report ni Silvestre Labay. Dahil yung susunod, madugo ho, madugo. Meron pong aircon technician ang natangayan ng hindi aircon, motorsiklo dyan ho sa Quezon City. Sama natin sa balita si Rambo Labay, Rambo, Radio Mobile. Pamayagpag ng mga magnanakaw ng mga motorsiklo sa lungsod ng Quezon kung saan isang aircon technician ng WC Station ng QCPD matapos na matangay ang kanyang motorsiklo. Inilala ang biktimang si Roberto Abistado, 39 anyos, residente ng Mapang-Aki Street sa barangay Pinyahan, lungsod ng Quezon. Sa salaysay ng biktima, ipinarada niya alas 8 ng gabi ang kanyang Honda XRM 110 na motorcycle na kulay pula na may prakang X-ray India 3707 sa tapat ng kanyang tahanan. Makalipas ang 8 oras, alas 4 ng madaling araw ng kanyang balikan, laking gulat na lamang ng naturang aircon technician na matuklasang wala na ang kanyang motorsiklo. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre. Salamat, Bravo. Tabi muna sa mga kumakain po, putol ang isang paa at nagkalat ang durog-durog na katawan ng kalahating katawan ng isang motorcycle driver dyan sa may Sampaloc, Maynila. Kaninang alas 4:30 po nangyari. Ito ay matapos masandwich na isang taxi na may plakang UVB 418 at 10-wheeler truck na may plaka namang RLN 209 na motorsiklo sa kanto ng Lacson at Espanya ng nasabing lugar. Ayon kay Barangay Tanod Mario Caranto, nag-aararo po o naararo ng higanteng sasakyan ang taxi at motor na mag-red ang stoplight. Bagamat dumepensa ang truck driver na nasa wisyo ito ng pagmamaneho, hindi na nito nakontrol ang pagpreno dahil loaded ang sakyan pero bumusina naman daw siya. Nagtamo ng bukol sa ulo ang taxi driver si Alfredo Abalos nang sumalampak sa manibela dahil sa lakas po na impact na aksidente at pisat din ang likurang bahagi ng minamaneho niyang taxi. Sa tindi ng pinsala na sinapit ng motorcycle driver, hindi pa halos matukoy po ng mga investigador ang pagkakakilanlan nito. Agad naman dinala sa kapulisan ng driver ng truck para pagpaliwanagin. Ingat mga driver. Quezon City, balik tayo doon. Walang kasawa-sawang umaatake na naman ang mga miyembro ng Riding in Tandem. This time, isang researcher kasi ang nabiktima naman ito ay kung saan hinablot ang kanyang bag sa Tomas Morato. Ang biktima ay nakilala si Rochi Alwi Talyungan, 24 anyos at residente ng nabanggit rin na lugar. Naglalakad lamang siya nung biglang dumating ang dalawa na hindi nakilalang suspect na nakasakay sa motor. Sabay hablot ho ng kanyang bag. Natangay ho yung ilang mga mahalagang gamit niya, kabilang na yung cellphone at importanteng mga identification cards. Walang sinabi yung may pera. Ay sana walang pera. At maibalik man yung mga ID, no? Nagsasagawa na ng follow-up operation ng Quezon City Police District para sa ikadarakip ng mga nakatakas na kawatan. DZXL Bulat Palaro. Kasama pinangunahan ni na Rani Del De Ocampo at Gary David ng Team Pilipinas ang laban para talunin ang PBA All-Stars sa isang exhibition game sa score na 99-87 na ginanap po sa MOA Arena sa Pasay City. Nagtala ng 16 points si De Ocampo. Dinagdagan pa ng 14 points si David kung saan nakapagtala naman ng 21 points si Petron Blaze Boosters forward Arwin Santos sa panig ng PBA All-Stars. Hindi naman nagustuhan ni Head Coach Chad Reyes ang nasabing panalo ng national team. Ayon kay Reyes, kahit na magandang kinalabasan ng laban, hindi raw naging 100% ang performance ng dalawang point guards sa Jason Castro at L.A. Tenorio. Maasa naman si Coach Chot na may papakita pa ng dalawa ang kanilang talento at husay sa paglalaro sa susunod na exhibition game nila kontra Kazakhstan.
DZXL Showbiz Balita It's me again! Hello everybody! Good morning to you! And you! Good morning! Sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa aming himpilan, salamat! I have a slowly! Ay, kasad naman yan! Huwag kang magkalayo na ho ang landas ng isang showbiz couple! Affected at nag-react ang marami sa isyong hiwa na. May hiwa na ang relasyon ni Nikki Hill at Billy Crawford. Hiwalayin na daw ang dalawa. Sumingaw yung issue ng kumpirmahin ni OG Diaz sa kanyang Twitter na hiwalay na nga ang dalawa. Kahapon nga'y sinasabing break up ang ng dalawa sa hindi pa alam na reason. Tahimik yung dalawa sa issue, pero marami naman sa kanilang mga fans ang syempre nalungkot at nagpahayag ng pagkadismaya sa social media. Pero, well, inulandian ang issue ng batikos mula sa mga bashers na nagsasabing tama lang na maghiwalay ang dalawa dahil hindi deserve ni Billy ang katulad ni Nikki. Oh? Hindi naman naniniwala ang iba kung saan sinabing gimmick lang ito dahil masaya pa naman daw kahapon sa kanyang noontime show yung aktor. Sa lahat ng mga naghiwalay at maghihiwalay pa lang ngayong araw, pag-isipan niyong mabuti ha. Ang mga nagdaan nyo, mga ginastos nyo, di ba? Masasayang lahat yun bakit kayo'y naghiwalay, di ba? So, I hope you keep the love alive. Let the love begin and never say goodbye. It's me, Loli. Paparapapa. Loli pa. Kaskas, hindi umatras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Aha! Thank you, Loli, ha. Medyo... Ganda ng mga title ng pelikula niya. Ang ganda mga linya nyo. One more try. One more try. Ayun na. Oh, ito na si Jonah Bells na may dalang love story. Kahapon ba yan? yun. Ah, Kahapon. Kahapon na. Kahapon yun. Anong dala mo ngayon? Ganun din nga eh. Ikaw ba Matamis eh? din ang ano. Ikaw ba yung nahiwa na? Nahiwa... Ano ba yung idiomatic expression? Ano? Ba, malalim yun ah. Ite-text ko si Doc, hindi ko alam yung idiomatic expression. Naoperahan ka na raw ba? Oh. Hindi, nahiwa, yung relationship nahiwa na, nagkaroon ng hiwa. Tapos, nabasag. Parte naman nahiwalay yun ng buhay. Ganun ba? So, meron ka ng ganun na karanasan. Oo naman. Pero doon ka mag-grow eh. At doon mo marirealize yung right person para sa'yo. Naka naman. Oh, di ba? May ganun pa. Ilang beses ka na nag-grow niyan, Jonah Bells? Ilang beses ka na nag-grow? Siguro isang beses. Isang beses. One times lang. One times. Yes. Okay. Talagang term hiwa. Oh. From the word hiwalay, di ba? Ito nang galing okay. yan. Maganda. Hiwalay talaga Mga hiwa. linguistic to mga ito eh. Oo. Ay, malapit na linggo ng wika eh. Next month. Agosto. Diba? Agosto Oo, na. kailangan ating Ating... ang hirap. Magtarin. Mahalin ang sariling Oo, wika. pag nilay-nilayan. Semana Santa naman to. Oh. Ano ba ang nais mong ihatid sa amin? Ito nga, no, yung isang lalaki sa Canada. Siguro na broken heart to. Kaya ito, inaresto siya ng mga otoridad dahil sa paglalangoy sa Detroit. Tama ba ako ng pagkakabigkas? River na isang shipping channel. Ayon sa mga otoridad, mahigpit na ipinagbabawal ang paglangoy sa naturang ilog dahil delikado. Ako mukhang broken hearted kaya naglangoy dun sa ilog na iyon kasi nga malakas yung agos ng tubig doon. Pero ito ang dahilan niya ha. Itinanggi niyang broken hearted siya at sabi niya, sabi ng 47 years old na lalaki, alam na
niya daw na mali yung ginagawa niya, pero masaya daw siya dahil nagawa na daw yung matagal na nang ipinangako sa kanyang mga kaibigan na lalanguyin niya ang Detroit River. Tama ba ako? Yan, ang talagang tumutupad sa usapan. Kumbaga, ang pangakong ipinangako. Oo, hindi ko alam talagang kung yung tinotoo. kaibigan niya, kaibigan talaga o kaibigan. Oo, kasi ipinangako niya di ba? Hindi naman mahalaga yung tao na yun kung hindi na ipinangako at gagawin, di ba? So, napatid na uminom muna ng alak ang lalaki bago matapang na nilangoy ang ilog at hinuli ng mga otoridad sa pamamagitan ng pagpapadala ng helicopter. Magdamag na nakakulong ang lalaki at pinagbayad pa ng piyansang aabot sa $25,000 o siguro nasa mahigit 100,000. Tama ba ako? Sa pagkakakulit ko sa utak ko. Bahala na po kayo mag-compute, nasa 43.16 po ang dollars. Compute nyo na lang, ha? Okay, mag-aalmusal na po kami. Piyansa. Salamat. Ako po si John Aiso, Jonis Romero, Tatak RMN. Thank you, Jonabel. DZXL Bulat Trapiko. A lover boy is right now on a Throwback Thursday. Rambo Labay from the outside. Bye, good morning, boy. Good morning, Weng at buddy sa ating mga motorista. May nag-dedicate sa'yo din to. Paborito mo rin to kada linggo eh. Oo. What is time without love? Sasagutin mo yan mamaya, Rambo, ha? Mamaya. Traffic muna tayo. Ang daloy ng trapiko kasamang buddy, Weng, sa E. Rodriguez Avenue Senior, dito sa Quezon City, kung galing ka sa Cubao, patungo sa Espanya, banayad ang usad ng mga sasakyan. Bahagyang bumabagal pagdating sa kanto ng Araneta Avenue. Pero pagkalampas nito, tuloy-tuloy na at muling babagal naman bago sumapit sa Mabuhay Rotonda. Dahil yung mga dahilan? yung mga bus na umiikot, nag-u-turn, yun pa rin ang isa sa mga dahilan. Bawal pa rin sila sa Manila. Bawal pa rin kasamang body kapag walang terminal, no? Yung mga bus na galing Fairview patungo naman sa papasok sa Maynila. Pero kung galing sa Welcome o Mabuhay Rotonda patungo naman sa Cubao, banayad ang usad ng mga sasakyan. Bahagyang mabagal sa mga stoplight, lalo na dyan sa Renata Avenue at E. Rodriguez. Pero pagkalampas ito ay tuloy-tuloy na at muling babagal bago naman na sumapit sa Aurora Boulevard sa Cubao. And ito, my question. What is time without love? What is time without love? It is very difficult to answer without love, because love is very important in our life. Oh, really? Because without love, we can do nothing. And life is useless. Where is the time? Where's the time? The time. Where is the time without You love? need water? Oh. Ito, sabi ni Earl Saludar, time without love is short time. Tama ba yun? Para ang tawa mo, binantang din na. Marami daw yan sa lugar mo, Rambo. Na yung mga nagle-left turn. Tama ba? Tama. Na biglang left turn. Biglaan. Yun o. Yung mga mahilig sa kwan lang. Chalap-chalap. Wala daw kasing love yun. Di ba? Ayun. Walang love. Pleasure. Just time. Just time lang. Only time. What is time without love? A short time. Okay. M-O-T-T-O-M-O. Ang aking M-O-T-T-O ko, kasamang Weng at Mari, or motto ko, andog ko kay Professor Eric Sanuan, nakikinig. Si Alan Gatos, nakikinig din. At si Norman Gonzales. Yan mga yan, may
Time Without Love din? Oo, Time Without Love din. Oo. Except si Professor, siyempre, hindi yan. May time yan. All the time, all the love yun. All the time, oo. Yan. Ang motto, M-O-T-T-O ko, kasamang Buddy Weng, the greatest revenge is to accomplish what others say you cannot do. Wow. Ayos yan. Mukhang maganda-ganda sa Tagalog yan. Sa Tagalog, kasamang Weng Buddy, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang pagtupad sa mga bagay na akala ng iba ay hindi mo kaya. Tingnan mo yun. Kaya mo pala yun? Grabe. Yan, si Rambo. Thank you, boy. Thank you, boy Weng Buddy. Kasama mo sa tapat E. Rodriguez, awin you. And, Mukhang may katabi ka. oo nga. And for Time Without Love, Labay, tatak, RMM. ayan, si Rambo, Love by. Paano? Dire-diretso na ho muna kami, no? Mga naglalagablab ng mga balitang tatakalamin ang inyong napakinggan. Dito lamang sa DZXL 558 ngayong umaga. Oo nga, Oo. umaga na po tayo ng Webes, July 25, 2013. Kami tanghali, samahan niyo ho ulit kami sa Anime News Nationwide Noontime Edition. Sayos. Yan ang talaga. Our time, mamaya alas 12 ulit. Kasama niyo sa serbisyo publiko from the city of Zamboy, Licenciado Primo Hermano, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay ako si Buddy Oberas. Ang kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakhang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. Matinding pupukan!